X-Dovo Bluetooth speaker naman ang gagawin natin. Eto, pinandoon na siya yung Bluetooth speaker niya. Ang sabi niya, may gumawa na daw nito. Tapos yan, tinanggal daw yun, yung board na yun at pinalitan ng battery. Yan, kung makikita natin yung BMS na tinanggal sa kanya, ang setup ng BMS ay pang 2S, ibig sabihin pang 2 series. Tingnan natin tong battery na pinalit. Yan, sabi ni Sir, pinalitan daw ng mas mataas na capacity na 5,000 mAh. Yan, baklasin natin yung battery. Ang problema nito nung napalitan daw ng battery, nag-charge naman, kaso pag nagpa-power on, namamatay agad. Kung mapansin nyo, yung battery na pinalit ay 3.7 volts, 5,000 mAh. Dun pa lang magkaiba siya. 3.7 volts, ibig sabihin parallel connection yan, kaya nag-add yung capacity. Dito naman sa may BMS na tinanggal, nakita kaagad natin na 2S ang setup ng BMS. Ibig sabihin 2 series yan. Kaya sabi ko kay Sir, imposibleng maging 5,000 mAh yung dating battery kung 18650 yung nakalagay dito. Malamang yun, 2,500 mAh lang. At kaya lang napag-usapan namin ni Sir ay kakabit ko na yung pinamataas natin na mAh ng 18650. 3,500 mAh yan. Mapansin niyo naman, 3,500 mAh. Tapos yung BMS na tinanggal, yun din yung kinabit natin dito. Yan, ibig sabihin, buo yung BMS na yun. Kasi yan, sabi ni Sir, tinanggal daw yun dahil sira. Yan. At pinaliwanag ko kay Sir na mali yung setup na battery na pinalit dito dahil 3.7 volts, 5,000 mAh. Ang ikakabit natin ay 7.4 volts, 3,500 mAh yan. Ngayon, ang gagawin natin, isalpak natin yung battery pack na ginawa natin na to para matesting natin dito sa unit kung magbubukas siya yan, kung hindi mamamatay yung Bluetooth speaker. At ayan, tinanggal natin yung old battery, tapos ito yung nirepack battery natin na 3,500 mAh. Tanggalin natin yung mga electrical tape dun sa pinagdugtungan ng wire yan. Siyempre, ang gagamitin natin dyan ay yung shrinkable tube. Sa mga magtatanong na location ng shop, Tangos, Baliwag, Bulacan, kung ipipin mo Osib Tangos, Baliwag, Bulacan, pag nasa Osib ka, tingin ka na sa tapat, makikita mo yung shop natin dyan, GM Repair Shop. 18650 battery, out of stock na tayo. LiPo4 battery, madami pa sa shop yan. Pwede kayo mag-walk-in kung bibili kayo ng LiPo4 battery. At ayan, Saturday and Sunday lang tayo na sa shop. Saturday, 8 to 5. Sunday, 8 to 12. Yan, depende pa yan kung may mga service tayo. Medyo busy tayo ng weekdays yan dahil sa estudyante nag-aatid tayo sa anak natin yan. At magawain bahay pa dito, maraming trabaho yan. At ito natin yan naman, tinatap na natin yung wire no, negative, positive, tapos kabitan natin ang shrinkable tube para malinis tignan. Siyempre, yung pagkaka-repack battery natin, tsaka yung pagkaka-assemble yan. Kasi ang gusto natin, yung pagkakagawa, makita ng Sir kung paano yung ginawa natin dito sa Bluetooth speaker niya, compare niya dun sa dating gumawa. Ayan. At ito nga pala sabi ni Sir, yung Bluetooth speaker niyan to may sentimental value daw kasi sa kanya to kaya talagang gusto niyang magawa. Yan, kung mapapansin niyo, nag-power on na tayo, may power na yung board, ibig sabihin, okay na to yung nirepack battery natin na yan. Sa mga maghanap nga pala ng, ng beep yan na yan, nagpatala si Sir ng sticker o clouded sky, babe, search nyo na lang yan sa online, makikita nyo yan kung saan yung location ni Sir. At ito natin yan naman yan, kinakabit na natin yung mga tornilyo dahil okay na yung repack battery natin. Ikabit lang natin lahat yan sa ganitong Bluetooth speaker. Sabi ko nga sa inyo, napakatrabaho nito, napadaming tornilyo na binabaklas, daming clip, yan. Kaya talaga, tiyagaan talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi lang naman 5 yung tornilyo niya talagang madami. Kaya kung magbabaklas kayo ng mga Bluetooth speaker, mas maganda pagbuod-buodin niyo para alam niyo kung saan yung tornilyo na binaklas niyo at saan niyo din ibabalik. At ayan, alas patapos na tayo dito sa repack battery natin ng Bluetooth speaker. Yan natin yan naman. Ang ginabit natin dito ay 2S1P2 series 1 parallel yan. Nag-base tayo dun sa tinanggal na BMS nung old battery ni Sir. Kaya sabi ko na 2S yan ang setup niyan. Compared dun sa kinabit na battery na ang setup naman ay 1S2P1 Series 2 parallel.
Kaya 3.7 volts, 5,000 mAh yan. Kinakabit na natin lahat ng mga cover para sa matestingan natin 'to. Yan, ang gagawin natin dito ipo-full charge muna natin para pag pinento na natin kay sir yan naka-full charge na. At the same time na-testing natin yung charging kung gumagana siya. Yan, sa ganitong Bluetooth speaker, lagi kong pino-full charge muna yan. Naobserbahan ko yan tapos ginagamit kasi isang araw dine-drain natin yan para makita natin kung ilang oras yung running time niya at ipo-full charge ulit natin yan. At ito natin yan lang kinakabit na natin lahat ng case pati yung dito sa ibabaw at sa ilalim yan. Nakadikit lang ng double adhesive to kaya dinikit ulit natin. Tapos dun naman sa ilalim yan para siguradong sigurado na okay na yung Bluetooth speaker ni sir yan. At ito napadala natin to kay sir yung Bluetooth speaker niya. Naghihintay na lang tayo ng feedback kung ilang oras yung running time ng Bluetooth speaker na 'to tapos na-testing na rin natin 'to, ang ganda ng tunog niya, yan. Kaya talagang sulit na sulit yung Bluetooth speaker ni sir, yan. Sabi ni sir may sentimental value daw 'to kaya talagang gusto niya na lang ipagawa dahil siyempre may sentimental value yan. Kaya kahit ganyan na yan, eh siyempre mas maganda na ipagawa pa rin. Ayan, nakita niyo naman, nag-power on at okay na. Yung Bluetooth speaker na 'to hanggang dito na lang guys. Maraming salamat, bye-bye.